faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. A blessed Resurrection Sunday sa atin lahat. Today is April 5, 2026. 1 Corinthians 15:5, 1-8 ang ating reference text sa gabing ito ng FBK Night dito po sa Hillcrest Family Life Baptist Church sa Cotonou Village, Quezon City. Kung magkakandak tayo ng exit poll survey sa mga simbahan na nagdiriwang ng Kwaresma ngayon tungkol sa katanungang ano ang gospel sa iyo? Ano sa palagay ninyo ang lalabas na resulta? May kutob ako na marami ang magsasagot na hindi ko po alam eh. Sa mga pagtuturo, malimit kong i-check kung malinaw ito kahit na sa matagal nang dumadalo sa church. Kadalasan, hindi nila masabi sa maikling pahayag. May tendency na ang mga mananampalataya natatangay sa ihip ng hangin. Ganoon din ang problema ng mga taga-Korinto. Kaya sinulatan sila ni Pablo para ituwid ang kanilang pananaw. Sa kanila, imposible na ang katawang namatay, ang katawang pisikal, pag namatay, imposible na mabuhay muli. Kinailangan nilang makabalik sa sentro ng pananampalataya. Kaya si Pablo talagang nag-exert ng effort para makorekt ito. Dahil meron silang kaisipan na ang pisikal na katawan, once na namatay, hindi na mabubuhay, so hindi siya immortal. Ang immortal ay yung espiritu. Kaya sabi nila, hindi pwede yan sa pisikal. Pang-espiritual lang yan. Kinailangan nilang maibalik sa sentro ng pananampalataya. Hindi naman tayo malayo dahil sa ating kapanahunan, naiimpluwensyahan tayo ng mga kaganapan sa lipunan at sa mga personal nating buhay. Sobra pa ngayon sa ating kapanahunan dahil sa mga technology na ating na-enjoy. Nakautuon tayo sa mga ekstrang kaabalahan ng mundo. Kung hindi tayo maingat, ang mga nakagisnan nating paniniwala ay nariyan pa rin. Anong naobserbahan ninyo ang galaw sa pagdiriwang ng Kwaresma? Sa akin, ang number 1, walang traffic. Pangalawa, kasi nasa pagliliwaliw ang mga kababayan natin. Kahit mahal ang gas, walang problema. Tuloy pa rin ang idolatry, pamamanata, penitensya, at paghahanap ng himala. Kumustahin natin ang ating sarili? May kabuluhan ba ang pag-aalala sa mahal na araw? Malinaw ba sa iyo ang batayan ng iyong pananampalataya? Pinamagatan ko ang talakayan natin ngayong gabi ng ang mensahe. Naalala nyo ba ang isang ringtone noon sa cellphone na pag merong nag-text, biglang sisigaw ng, may mensahe, may mensahe. Nakakatawa yung boses, pero yung may-ari ng phone, hindi magkandara pa sa paghahanap ng kanyang cellphone. Well, ang mensahe. Ano ang mensahe? Lalong-lalo na po sa pagdiriwang ng what do you call this? Resurrection Sunday. Ito po ay nakasentro sa gospel. Pero ano po yung gospel? Ang sabi po ni Paul, pinaalalahanan niya ang mga taga-Korinto na ang ebanghelyo ay yung kanyang ipinangaral at kanilang tinanggap at kanilang pinaninindigan. Verse 1. Mga kapatid,
Ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya namang ninyong pinaninindigan. Verse 2, na sa pamamagitan nito kayo'y ligtas. Kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Kanino mo unang narinig ang Ebanghelyo? Remember the person who shared to you the gospel and thank him for that. Verse 2, it says, makapangyarihan ang gospel. Kapangyarihang magligtas. Ang gospel ay hindi lang basta istorya, kundi kapangyarihan ito upang maligtas ang mga taong mananampalataya sa kaganapang ito. Verse 2. So, ano ang nilalaman ngayon ng gospel? Ano ang nilalaman? What's the content? Verses 3 to 4. Namatay si Christ sa ating mga kasalanan. Inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Ang lahat ay ayon sa kasulatan. Exactly. Yun ang sinasabi, verses 3 to 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Bakit pinag-aksayahan ni Paul ang pag-emphasize ng ayon sa mga kasulatan? Dahil yan po ang pundasyon. Ang pundasyon ng kasulatan, yan po ang batayan ng gospel. Ang kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo ay nakaplano at naipahayag na noon pa man. Hindi na po kailangang dagdagan pa ng panibagong kaisipan lamang na parang nakalimutan nila kailangan palang mamatay si Jesus. At o nga pala, mas maganda siguro kung mabuhay muli. No, hindi po nangyari yan. Wala pong ganyang storya. Kasi noon pa man, naisulat na yan. Eksakto kung anong naisulat, yun ang nangyari. So, pundasyon ng kasulatan. Ang ebidensya. So, we already have seen ano ang nilalaman ng gospel. Ang pagkabuhay ni Kristo, ang pagkamatay, ang pagkalibing, at pagkabuhay na muli. At iyon po ay nasasabi sa kasulatan. Ano ang mga ebidensya? Verses 5 to 8. Nakita si Jesus ni Cephas or Peter ng 12 sa mahigit 500 na mga kapatiran ng minsanan at once. Sabay-sabay silang nakakita kay Kristo. Sino pang nakakita? Si Santiago at lahat ng mga apostoles. At sa uli, si Paul mismo. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago. Pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, verse 8 at sa katapusan. Tulad sa isang ipingin ng anak nang wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Ano dito ang ebidensyang sinasabi? Ano ang resibo sa mga pangyayaring iyon? Puno po ng resibo. Ang una po ay ang makasaysayang pagkabuhay muli ng katawang pisikal. Ang pagbanggit ng paglibing na nasaksihan ng daan-daang tao ay nagpapatotoo na pisikal itong naganap at hindi lang espiritual na pagkabuhay muli. So, makasaysayan, it's historical. It's there. You can check it in history. At pangalawang resibo, mapagkakatiwala ang mga saksi. Trustworthy with eyewitnesses. Sa pagbanggit na buhay pa
ang mga karamihan ng 500 na mga saksi. That's verse 8. Yun po ay pagpapakita lamang. Mapagkakatiwalaan po ang lahat ng mga nakasaksi sa kapangyayaring iyon. Inaanyayahan ni Paul ang sino man na maaaring magberipika, mag-usisa, magsiyasat sa mga kaganapang nabanggit dahil sa kapanahon ng iyon na sumusulat siya sa mga taga-Korinto. Marami pa sa kanila ang buhay. Alright, so pangalawa nating dapat tingnan sa mga pangyayaring ito ay ang proseso ng kaligtasan. So ano ang gospel? Ano ang nilalaman niyan? Ano ang ebidensya o mga resibo nito? Ngayon, ano ang proseso ng kaligtasan na napapaloob po dito sa kwento ng gospel? Ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. At sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan. Malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, sumampalataya ka, pero parang wala lang. So it's not, hindi pa pwede ang ganun lang. Yung siguro, nayakag ka lang. Wala kang gaanong pinapanghawakan. Pero po, ito po ang proseso ng kaligtasan. Number 1, nagdaan. Tinanggap po ng mga taga-Korinto ang pangaral, ang ipinangaral sa kanila ni Paul. Tapos na, tinanggap na nila. Alright? At dahil sa kanilang ginawang pagtanggap sa mensahe ng kaligtasan, pangkasalukuyan, number 2, pangkasalukuyan, nagkaroon siya ng paninindigan. Pinaninindigan nila na sila'y ligtas. Ibig sabihin, sa pangkasalukuyan, sila ay nakapatuloy na nagtatamo ng kaligtasan. At ang pangatlo ay ito'y kung ano ang natanggap noong nakaraan, at ito ay pangkasalukuyan pa rin pinanindigan, ay nagpapatuloy. So, ang pagpapatuloy po nito ay mahalaga. Sabi diyan ay matatag na panghahawakan, hold fast. Ibig sabihin, hindi yung tumanggap ka noon, kinalimutan mo, at dahil hindi, ibig sabihin, hindi na nourish ang pananampalataya. So, hindi makapagpatuloy. That's why it is very important to check our hearts. Tayo ba ay nagpapatuloy sa pananampalataya? Kasi minsan narinig natin na hindi tumanggap siya. Nag-pray of acceptance siya. Pero yun pala, sinabi lang ng bibig, pero hindi naman talaga naintindihan ng isip at wala naman talagang pagbabago sa buhay. Wala po yun eh. Kasi dito ko, kailangan po ng pagpapatuloy. Marami pong mga ganyan sa mga kapatiran, di po ba? Yung marami nating kasama sa church. Akala mo, pero hindi nagpatuloy. Anong nangyari? Sino may kasalanan? So, maraming yung turuan dyan, but hindi naman kailangan magturuan. Basta ang importante, tayo, nagpapatuloy ba? At kung tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya natin, sasabi ba natin? Are we sharing the truth? Are we encouraging people to continue sa kanilang pananampalataya? Dahil po yung pagpapatuloy ng pananampalataya, yun po ang nagbubunga ng transformed life. At yun po ay ebidensya o resibo na hinahanap sa atin. At hahanapin sa atin sa mga panahong darating. So, ano ngayon ang implikasyon nito sa atin? Ang tanong, nagpapakatatag ba tayo sa paninindigan? Bilang mananampalataya, panghawakan natin ang mga makasaysayang detalye ng mensahe ng mabuting balitang ito sa gitna ng mga pekeng katuruang lumalaganap sa mga ating kapanahunan. Ingatan po natin. Magpakatatag tayo sa paninindigan yan. Pangalawa, nagsisiyasat ba tayo
sa pinagbabatayan ng ating pananampalataya. Baka tayo'y nayayakag na sa kung saan-saan at nawawala na tayo sa sentro. Yun po ay ginawa ni Paul sa mga taga-Korinto. Kaya sila nagsulat nito. Ang kabuuan ng pananampalatayang Kristiyano ay nababatay dito sa pisikal na pagkabuhay na muli ni Kristo. Kung wala nito, walang kabuluhan ang pananampalataya. Jesus resurrected. Panampalatayanan natin yan. Huwag po tayong humiwalay dyan. Dahil yan po ang kapangyarihan. The power of the resurrection transforms life. Pangatlo po, pinagkakatiwalaan ba natin yung mga saksi? Si Paul, pinagkatiwalaan ba natin? Yung mga tao na yun na nag-share kay Paul ng gospel, na naging mga saksi, nagtiwala siya. Dahil sabi niya pa nga, sila'y mga makabuluhang saksi, mapagkakatiwalaan, trustworthy ang mga eyewitnesses. Ang napakadaming patutuo ng mga saksi ay nagpapatatag sa pundasyon ng ating pundasyon ng ating pagtitiwala sa realidad ng resurrection. Yun po. Ano sa palagay ninyo? Paano naligtas ang mga taga-Korinto? Paul shared. Nagbahagi po si Paul ng mensahe ng kaligtasan. Siya'y nangaral. At yung mga taong nakapakinig, tinanggap nila ang mensahe ng kaligtasan. Nanindigan sila na sila'y naligtas at patuloy na nanindigan. Pinanghahawakan ng matatag ang mensahe ng kaligtasan na kanilang tinanggap. Yun po, kung paano naligtas ang mga taga-Korinto. Tayo kaya, paano tayo naliligtas? Kailangan po din natin, kung tinanggap natin yung mensahe, dapat naninindigan tayo hanggang sa ngayon at pinapanghawakan natin ng matatag ang mensahe ng kaligtasan. And because of that, if you are that person, ang tanong sa sarili mo, eyewitness ka ba? Are you an eyewitness? Kung yes ang iyong sagot dahil nasisiguro mo ang katiyakan ng iyong kaligtasan, paano maliligtas ang mahal mo sa buhay, ang kapitbahay mo, ang mga kaibigan mo, ang mga tao sa kapaligiran, kung hindi mo ibabahagi, kung hindi mo ipagsasabi ang mensahe ng Ebanghelyo, ang mensahe ng gospel ni Kristo. Tayo po ay tinawag para po mag-share ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya po tayo'y mag-pray. Father, thank you so much for this time that we understand that we are eyewitnesses, O Lord God. Help us not to take for granted, Lord God, na kami ay iyong inatasan na ipagsabi ang nangyari kay Kristo Jesus. At ito po nga po ay nagbubunga ng kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Thank you, Lord God, for that blessed assurance. And now, Father, anoint each one of the listeners, O Lord God, ng mensaheng ito na sila man ay tumayo bilang mga eyewitnesses at ipagkalat ang mabuting mensaheng ito ng kaligtasan. Because we praise you and thank you for all these things, Father, in Jesus' most precious name. Amen.